Mariing pinabulaanan ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang paratang ni Vice President Sara Duterte na nagsasagawa lamang ng fishing expedition ng Kamara sa kanyang impeachment case. Ayon kay Representative Ridon na miyembro rin ng Committee on Justice, hindi kailangan ng Kamara na mamingwit ng ebidensya dahil bago pa man maglabas ng mga sabpina, sapat at substantial na ang hawak nilang dokumento. Kabilang dito ang Commission on Audit Report sa confidential funds, video recordings ng mga umano'y banta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Representative Martin Romualdez, at ang affidavit ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga. A fishing expedition presupposes an absolute absence of documentation before proceeding with any impeachment. Hindi po ito totoo. No? So, sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete. Dito rin binigyan din ng umano'y 50 milyong pisong wealth gap sa yaman ng VP. Ayon kay Ridon, ang kabuuang sahod ni Duterte mula 2007 ay nasa 40 million pesos lang. Malaysi diniklara nitong 88 million pesos na net worth noong 2024. Sinigundahan nito ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nagsabing malinaw ang kanyang mosyon. Ang pag-secure sa mga dokumento at testigo ay hindi fishing, kundi paraan upang magampanan ng Committee on Justice ang kanilang tungkulin. Hindi rin nagpahuli si Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima. Banat ni Representative De Lima mula sa paghiling ng bloodbath, ngayon naman daw ay pilit na umiilag si VP Duterte sa impeachment. Kinwestiyon din ng mambabatas kung bakit tila kabado ang Vice Presidente, ngayong sentro na ng atensyon ng testigo at dating bagman umano ng Vice na si Madriaga. Binigyan din ni De Lima na dapat tiyakin ng Kongreso ang kaligtasan ni Madriaga, matapos may ulat ang mga pagtatangka sa buhay nito at pag-alok umano ng suhol para mapatahimik. Para naman kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua, ang mga pahayag ng ikalawang Pangulo ay senyales ng takot sa mga revelasyon ng testigo. Ayon kay Representative Chua, kung naniniwala ang bise sa due process, dapat itong sagutin sa tamang forum at hindi sa pamamagitan ng pag-discredit sa institusyon. Sa kabila nito, binuweltahan din ni Representative Ridon ang claim ng kampo ng bise na inuuna ang impeachment kaysa sa krisis sa langis. Hindi po yun totoo. Kaya ho nga mag-undertake na economic relief at accountability measures na Kongreso all at the same time. So, ibig sabihin, in the same week, economic relief through the suspension of excise taxes on petroleum products, tumatakbo po yung proseso ng po nga impeachment ng atin pong pangalawang Pangulo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.